Shalom at maligayang pababalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa Jerusalem at pag-uusapan natin ang 10 bagay na hindi ninyo dapat gawin dito sa Israel para masulit ninyo ang inyong biyahe at maiwasan ang mga aberya. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Numero 1. Huwag kayong matakot sa mga sundalo. Karamihan sa kanila ay mga batang Israeli na nasa pagitan ng 18 at 22 taong gulang na sumasailalim sa sapilitang serbisyo militar. Kung hihilingin ninyo, may ilan na papayag mapapicture kasama ninyo. Subukan natin dito kung may papayag mapapicture kasama ko. Tara na! Hi, pwede ka bang magpicture kasama namin? Sino ang gustong magpapicture? Hi, Brazil! Ang pangalawa nating hindi ay huwag magbihis ng hindi angkop. Anong ibig sabihin nito sa totoong buhay? Sa araw-araw sa Israel, pwede kayong magbihis kahit paano ninyo gusto. Pero kapag bumibisita kayo sa mga banal at relihiyosong lugar, kailangan ninyo magdamit ng mas mahinhin. Sa totoong buhay sa mga Kristiyanong lugar, dapat natatakpan ang balikat at tuhod. Ibig sabihin, ang maikling manggas at pantalon o mahabang palda para sa parehong lalaki at babae ay sapat na. Kapag pupunta ka sa mga lugar ng mga Hudyo, kailangan ding takpan ang ulo ng mga lalaki. Halimbawa, sa libingan ni Haring David at sa pader ng Panagoy. Ang maganda doon ay mayroong ipinapahiram na solideo, kaya pwede mo lang kunin doon ang solideo na ipinapahiram. Mas mahigpit sa pananamit sa mga lugar ng Muslim, kung saan kailangang takpan ng mga babae ang buhok at magsuot ng mahahabang manggas. Kaya, igalang natin ang mga banal na lugar sa Israel at magdamit tayo ng naaayon. Numero 3. Huwag mag-ahit o mag-wax bago pumasok sa Dead Sea. Bakit? Dahil ang asin sa Dead Sea ay sobrang tapang at madudulot ito ng hapdi sa kahit anong sugat na meron kayo sa balat. Kaya kung magtatanggal kayo ng buhok sa kahit anong bahagi ng katawan ninyo sa araw na yon o sa araw bago, hindi magiging maganda ang karanasan ninyo. Kaya pwede kayong magtanggal ng buhok mga 2 o 3 araw bago kayo bumisita sa Dead Sea. Pang-4, huwag ninyong kalimutan na makipagtawaran sa mga palengke. Dito mga kaibigan, ang sining ng pagtatawaran ay napakatagal na. Makikita nyo rito na karamihan sa mga paninda sa mga tindahan ay walang presyo. Kaya lumapit kayo, itanong ang presyo at makipagtawaran dahil makakakuha kayo ng mga bagay ng mas mura. Ganoon sa mga palengke, pero hindi lahat ng lugar ay pwedeng tawaran. Kaya tandaan ninyo na sa mga palengke, pwede talagang makipagtawaran, pero sa mga tindahan, lalo na yung may nakalagay na presyo, mas mahirap na, pero wala namang masama kung susubukan ninyo. Numero 5. Huwag ninyong kalimutan ang Shabbat, ang Sabado, ang araw ng pahinga sa Hudaismo. Dito sa Israel, ang katapusan ng linggo ay Biyernes at Sabado. At dahil dito, mula Biyernes ng paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado, maraming establishmento sa Israel ang sarado. Tulad ng mga mall, tindahan, ilang mga restauran, pati na rin ang pampublikong transportasyon ay hindi gumagana. Kaya kapag pumunta kayo sa Israel, planuhin ninyo mabuti ang inyong Sabado para hindi kayo mapunta sa alanganin at makarating sa lugar na sarado. Kaya maplano kayo sa Sabado ng mga Kristiyanong lugar. Halimbawa, kung gusto ninyong bisitahin ang autoridad ng Palestina o ang dagat na patay, maghanap kayo ng lugar na bukas at gumagana. At dito mga kaibigan, sa Israel, ang linggo ang unang araw ng linggo. Kaya sa linggo ay bukas na ulit ang lahat at nagsisimula na mag-operate. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon.
Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa deskripsyon sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Numero 6. Huwag bastusin ang mga lokal na relihiyon. Ang lupain ng Israel ay sagrado para sa mga Kristiyano, Muslim at Hudyo, at marami ring mga relihiyosong tao dito. Kaya, gaya ng nabanggit natin sa simula, magsuot tayo ng angkop na damit kapag pupunta tayo sa mga lugar na relihiyoso. Sa mga lugar din ng mga Hudyo, tuwing Sabado, hindi pwedeng kumuha ng litrato, kahit ng mga lugar o ng mga taong Ortodokso. Kadalasan, ang mga relihiyosong tao ay hindi humahawak sa kabilang kasarian. Kaya kapag may nakita kayong relihiyosong tao sa Israel, huwag agad makipagkamay o yumakap. Magshalom na lang mula sa malayo o magtanong muna kung okay lang. Mahalaga rin masaya ang mga lokal dito at gustong-gusto nila ang mga turista, kaya igalang natin sila. Tara, tuloy tayo. Pito, iwasan ninyong sumakay ng taxi na pinaparalang sa kalsada. Maraming mga taxi driver dito sa Israel, kapag nakita nilang turista ka, maaari nilang taasan ng husto ang singil sa pamasahe. Kaya, iwasan nyo ang abalang ito at mag-book na lang ng taxi gamit ang app. Dito sa Israel, may ilang apps para tumawag ng taxi at isa na rito ang Get. Para sa mga sanay gumamit ng Uber sa Brazil, sa kasamaang palad, hindi gumagana ang Uber dito sa Israel. Kung tatawag kayo sa Uber app, taxi pa rin ang darating. At kakaunti lang ang rehistradong taxi. Kaya mas inirerekomenda ko ang Get. Numero 8. Huwag niyong iwanan lahat sa huling sandali. Kapag inaayos mo ang iyong biyahe papuntang Israel, ayusin mo na ang mga bagay ilang buwan bago ang iyong alis. Bakit? Dahil kung gusto mong sumama sa isang karabana, siguraduhin mong may pwesto ka sa karabanang gusto mo. Kung magpapasya kang pumunta mag-isa at aayusin mo ito ng maaga, makakakuha ka ng guide na gusto mong i-book at makakahanap ng hotel na mas maganda ang presyo at availability. Kaya mga kaibigan, mag-organisa tayo ng mas maaga hanggat maaari. Numero 9. Huwag kalimutan magbigay ng tip. Sa Israel, marami mga restauran at marami masasarap na pagkain. Pero kaugalian dito na pagkatapos kumain, mag-iwan ng 10 hanggang 12% na tip. Siyempre, kung nagustuhan ninyo ang serbisyo. Numero 10. Huwag kalimutan ang mga araw ng pag-alala. Mayroon kaming 2 nito sa loob ng 1 taon dito sa Israel. Isa ay araw ng pag-alala sa mga biktima ng Holocaust at ang isa pa ay para sa mga biktima ng terorismo at mga sundalong nasawi. Ito ay mga araw ng pagluluksa. At sa araw na iyon, tumutunog ang sirena at humihinto ang buong bansa. Kaya kung kayo ay nasa Israel sa mga petsang ito, igalang din ninyo ang tradisyon ng Israel at ang mga biktima nito. Para sa gustong malaman ng mga petsa, narito ang mga ito sa itaas. At ngayon, gusto kong imbitahan kayo na sumali sa karaban ng channel na Israel.com, Aalin, kung saan ako rin ang magiging gabay. Lahat ng impormasyon at presyo ay nasa aming website www.israelcomaline.com.br. Ang link ay nasa description at pati na rin sa unang komento. Isang malaking beso, magkikita tayo dito sa YouTube at dito rin sa Israel.